Nung wala ka pang asawa, kamusta ang buhay ni Beb? Medyo hindi ganun kasagana before, Romel. So, nagsimula ako noon, hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Ang laki na naging impact nun sa pagkatao ko at kung ano yung meron ako ngayon. Ano yung pinakamahirap pinagdaanan nyo nung mga bata kayo? Alam mo yung nakatira kami sa isang bahay na wala kaming kasama. Na kailangan pa naming mangutang sa kapitbahay, sa sari-sari store. Dumating yung time na naiwanan din niya kami sa Batangas. Kinupkup kami nung pinaka-boss niya. Pinag-aaral nila kami. Pero ang kapalit nun, nagtatrabaho kami sa bahay nila. Nakitira din ako sa pinsan ko na ang kapalit naman nun inaalagaan namin yung anak niya. Ang hindi ko malimutan nun, nung nangangarap ako, sabi ko, ayoko maging katulong. Dumating ba sa punto na sinusumbatan mo ang tatay at nanay mo? Meron din kami isang kapatid na parang naging dahilan din niya yun para mamali yung direksyon ng buhay niya. Pumipila ako para lang magtrabaho bilang kahera. Mga kasabay kong pumipila doon, mga valedictorian. Ito na ba talaga yung labanan? Mga kahera lang yung a-applyan namin. Deadma ang mega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, pumunta po tayo dito sa San Pablo, Laguna. Meron po akong ipapakilala sa inyo na bonggang-bongga, si Lugaw Queen! Naku! Kilala niyo na po siguro siya. Kaya ngayon po, personal po natin siyang makakausap dito sa Romel Chika Vlogs. Kaya po samahan niyo po ako. Inuulan na po tayo pero ilalaban po talaga natin ito. So samahan niyo po ako. Tara na sa San Pablo, Laguna. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku kasama na po natin. Siyempre, ang donya na Queen pa. Mga kaibigan, ang may-ari po ng Lugaw Queen. Walang iba, ladies and gentlemen. Sabay-sabay natin kilalanin si Miss Bebs! Hi! Hello, Romel! Diyos ko, ito na yung pinakahihintay ko. Matagal na. Naku, kung pinakahihintay, may paano pa ako. Kaya nga. Ang tagal na po namin magkakilala nito. Magkakilala pa lang, super tagal. Tapos nung isang linggo, eto na, nagkita kami ulit. Kaya naiset ko na ang aking pangarap na makausap siya. Ang pag-uusapan natin, Bebs, ang iyong talagang rags to riches na buhay. Tagasan muna si Beb. Tubong San Pablo kami dito, Romel. Dito kami lumaki mag-asawa. So, talagang San Pableño talaga kami. Nung wala ka pang asawa, kamusta ang buhay ni Beb? Medyo hindi ganun kasagana before, Romel. So, nagsimula ako noon, hindi ako makapagtapos ng pag-aaral, kundi sa tulong ng Study Now, Pay Later plan. Mga college ka na nito? Oo, anong college ako. College. Bata pa lang ako, nagkahiwalay na yung mga magulang ko. Siguro mga 9 years old ako noon. So, produkto ka talaga ng broken family? Yes, oo. Ilan kayo magkakapatid? 4. Pang ilan ka? Bunso. Yun ako, mas mahirap para sa'yo na naman yun. Oo. Nagkahiwalay yung mga magulang ko nung grade 3 ako. So, napilitan kami na sumama sa nanay ko sa Batangas. So, napahiwalay kami sa tatay ko. So, sa Batangas, ano naging buhay niyo? Sino ang bumubuhay sa inyo doon? Oo, namamasukan din yung nanay ko. Designer siya before ng stock toys. Ang laki na naging impact nun sa pagkatao ko at kung ano yung meron ako ngayon. Kasi natuto ako makisama sa iba't ibang klaseng tao. Tapos dun talaga pinagdaanan namin yung totoong hirap talaga ng buhay. Ano yung pinakamahirap pinagdaanan niyo nung mga bata kayo? Siguro yung wala yung mga magulang namin na hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain. Alam mo yung nakatira kami sa isang bahay na wala kaming kasama. Na kailangan pa naming mangutang sa kapitbahay, sa sari-sari store para lang may pagkain kaming magkakapatid. Alam mo, typical talaga yung sari-sari stores. Yung mga sari-sari stores dati talagang pakinabang talaga sa mga walang pera na nagpapautang. Ano? Oo, totoo yan, Romel. Ang nanay mo, nagtatrabaho doon. Oo, nagpalipat-lipat din siya ng pinagtatrabahuhan ng lugar. Kaya dumating yung time na naiwanan din niya kami sa Batangas. Pero doon kami nakatira sa pinagtatrabahuhan niya dati. Tapos kinupkup kami nung pinaka-boss niya. Tapos doon ako na grade 6. Pinag-aaral nila kami. Pero ang kapalit nun, nagtatrabaho kami sa bahay nila. Madaling salita, namamasukan kayo lahat ng oo. magkakapatid. Gigising ako ng maaga, magbubunot ako ng sahig. Tapos yung kuya ko, napa-assign siya sa
gift shop. And then yung ate ko naman, na-assign siya sa pharmacy. Ayun yung routine ko araw-araw. Tapos naglalakad ako pagpasok sa school nung grade 6 ako. Gaano kalayo yung eskwelahan? Siguro mga 5 kilometers. Grabe, ang hirap nun. Gaano katagal yung sitwasyon yun na ganon? Tumagal siguro siya, Romel, ng mga 2 taon. And then, nung pagka-graduate ko ng grade 6, sabi ko, uuwi na ako dito sa San Pablo, sa tatay ko. Nakitira naman ako sa mga kamag-anak. Sabi ko, dito naman ako mag-high school sa San Pablo. Pero syempre, ang hirap ng buhay, Romel, pag nakikitira ka. Sobra. Oo. Kamusta ang naranasan mo, mga experience nung nakikitira ka sa lola mo? Mahirap kumilos pag wala ka sa sariling tahanan kasi alam mo yung limitado. Hindi mo nakakain yung gusto mo, kung ano lang syempre yung kayang i-provide sa amin ng lolo't lola ko. And then nakitira din ako sa pinsan ko na ang kapalit naman nun inaalagaan namin yung anak niya, tapos naglilinis ng bahay. So Romel, since high school hanggang college, ganun ang naging buhay ko. Grabe. Doon ka na nag-stay hanggang kolehiyo Yes, sa mga oo. pinsan mo. Oo. Na nag-aalaga ka, gawaing bahay, Yes, tapos naglalaba, nag-aaral. nililinis ng bahay. So sila yung nagbibigay sa'yo ng pamasahe, Oo, ng baon. pagpapa-enroll. Ang tatay mo ano? Nagtatricycle driver. Kaya lang nung time na yon, yung tatay ko, may asawa na siyang iba. Pumupunta lang siya sa bahay ng pinsan ko tsaka ng lola ko para bigyan lang ako ng pambaon. Yung mga kapatid mo, ano nang gawa? Yung 2 kong kapatid, naiwanan sila sa Batangas. Batangas. Oo, nag-aaral pa rin yung ate ko ng high school doon. And then yung kapatid ko naman lalaki, umuwi na rin dito sa San Pablo. Kasama ko rin na nakikitira sa lola ko. Nag-aaral din. Nag-aaral din. Tapos, nakagraduate ka ng kolehiyo. Oo. Alam mo, Romel, ang maganda kasi nito, ayun din na may papayo ko sa ibang mga kabataan na may pinagdadaanan. Sabi ko nga, pagka nagtotok ako sa mga school, napakaswerte nyo kung may magulang kayo na kapisan. Kasi kung kagaya ko, na nakaahon ako sa hirap, nang hindi ko kasama ang magulang ko, ay ano pa kaya sila? Pero alam mo, ang hindi ko malimutan no, nung nangangarap ako, sabi ko, ayoko maging katulong. Kasi dun sa naging routine ng buhay ko na nakikitira sa mga kamag-anak, parang pakiramdam ko, kung hindi ko tutulungan yung sarili ko, habang buhay na lang akong ganito. Totoo. Mabuti lang yun. Pero nung that time kasi, ganun na rin talaga ang thinking mo habang ginagawa mo yung mga household chores, di ba? Nag-aalaga ka ng mga kung sino pamangkin mo, pinsan mo, di ba? May mga moment ba na iniiyakan mo na lang na kung hindi sana naghiwalay ang magulang mo, hindi sana ganun ang kinabukasan mo? Before, Romel, talagang lagi ako nangangarap. Mapangarap ka talaga. Oo, nangangarap ako na parang ang imagination ko na what if kung may sarili kaming bahay. Bata ka pa niyan, ha? Oo, ini-imagine ko na what if kung ganito yung buhay namin. Talagang pagka nakakakilala ako ng mga kabataan na hindi sila kumpleto or hindi nila kasama ang magulang nila, nanggaling din ako dun eh. Alam ko yung pakiramdam na may kulang, may hinahanap ka na wala sa'yo. Pero Bebs, dumating ba sa punto na tinatanong mo sa sarili mo o na sinusumbatan mo ang tatay at nanay mo? Ang alam ko lang noon, tinanong ko yung nanay ko yata before noon. Sabi ko, Nay, bakit ganito? Bakit kailangan na sa ibang tao kami nakikitira? Para kasing sa sitwasyon namin, napaka-imposible na rin talaga magkasama ulit sila nung panahon na yun. That time nung nag-aaral ka dito, sa San Pablo dito, Oo. pinupuntahan ka rin naman ng nanay mo sa... Oo. Yung nanay ko, nagtatrabaho pa rin sa Manila. Tapos sa Manila naman siya napa-assign. And then yung tatay ko naman, nagtatricycle pa rin. Pinupuntahan ka rin. Oo. Patuloy naman yung suporta ng tatay ko. Kaya lang, financially, kulang. Kumbaga parang longing ka pa rin dun sa ano na may makasama kang magulang. Ano sabi ng mga kapatid mo, yung mga nakakatanda mong kapatid? Wala rin silang magawa. Pero alam mo, Romel, yung sitwasyong ganun, ayun yung nag-ano sa akin na kailangan labanan ko yung sitwasyon na ganito. Buti naisip mo yun. Kasi di ba at early age, parang hindi mo maiisip kung buti hindi ka naging rebelde. Ayun. Kami kasi magkakapatid, meron din kami isang kapatid na parang naging dahilan din niya yun para mamali yung direksyon ng buhay niya. Pero ako naman, sa sitwasyon ko, ayun naman yung ginawa kong inspirasyon. Nasabi ko, ganito na yung sitwasyon namin ngayon, pero kailangan mag-aral akong mabuti. Kasi sabi ko, sa pag-aaral kong mabuti, pwede akong maka-ano ng scholarship. Totoo. Para hindi ka naaasa sa Oo. kamag-anak mo. Nagkaroon ka ng scholarship. Yes. Anong taon ka nagkaroon ng scholarship nung Oo, college ka? nung pagka-graduate ko ng high school, kasama yung kaibigan ko, nakapila kami kay Governor Joey Lina sa Study Now, Pay Later Plan. So, ayun, ang dala mo lang ay yung Cards, grades mo. oo. Ang pasado doon, nung time namin, 85 pataas. Parang siguro mga 89 yata ako or 90. So, kinakategorize pa nila yan. Pagka 85 yata pababa, ganitong amount lang yung makukuha mo. Pero pagka ganito kataas, Malaking pera oo, kasi din. parang 3,500 at saka 5,000 lang. So, doon ako sa 5,000. Every sem, 5,000 every sem. Yes, oo. Grabe. Tapos nakatira ka pa rin sa mga pinsan mo. Oo. Pero at least pera mo na yung ginagastos mo, konting-konti nila yung may tutulong nila. Hindi, Romel, kasi yung nakukuha kong
5,000. Ang tuition fee ko before nun parang nasa 3,000 something. Siyempre, that was more than 20 years ago na. Mura pa lang. Pero first sem yon. So, yung pambaon ko araw-araw at saka yung mga pangangailangan ko, yung kapatid ko naman na sumunod sa akin, yung sumuporta sa akin. Kasi nagtatrabaho na siya. Oo. Hindi muna siya nakapag-college. Nangako siya sa akin na, Neng, tutulungan kita. Kasi alam niya na may potential ako, masipag ako mag-aral. Sinuportahan niya yung pag-aaral ko nung college. Although nakaka-receive ako ng sa scholarship, pero hindi yun enough. Alam mo, ang bait naman ng kapatid. Ano pangalan ng kapatid Oo, niya? si Carlo. Bili mo, sinakripisyo niya yung sarili niya para lang sa'yo, na kapatid niya na nakikita niya ng potensyal. Yes. Kaya napaka-importante rin talaga na may taong naniniwala sa'yo. Kaya naman naging inspirasyon ko rin yun para talaga ipagpatuloy na pagbutihin yung pag-aaral ko. Totaling, ang nanay at tatay mo, wala na talaga na ibibigay sa yung tulong. Oo, hindi capable. Si tatay nakakatulong ng pambaon. Pero yung sasabihin mo for the tuition fee, hindi nila kakayanin. Ano yung pinakamalungkot na naranasan mo na nag-aaral ka na nakita mo sa mga kasamahan mo na parang iniisip mo na, naku, kailangan ko talaga balang araw. Di ba meron may Yes, mga ganun oo. na, bakit sila ganun? Di ba meron? Ano yung mga moment na hanggang pag naiisip mo yun na parang naiiyak ka o naluluha ka? Honestly, hindi kasi ako maiyaking tao, Ay, hindi ka Romel. ma-emote? Oo, hindi ako ma-emote. Alam mo, yung ipag-e-emote ko, ilalaban ko yan. Ang galing. Oo. Kumbaga parang, ba't ako iiyak? Sa dami ko nang naranasan sa buhay, kung iiyak pa ako, lalo lang ako manghihina. Tama. So, siguro yung moment na hindi ko malilimutan is, wala naman talagang ibang makakatulong sa akin, kundi sarili ko lang din. Totoo. Oo. Malaki ang tulong ng kapatid ko, pero kung hindi ko pagbubutihan to, walang sense lahat. Nung nakagraduate ka ng college, eto na yung pinakamaganda. Ano yung tinapos mo nga? BS Accountancy. Wow, tignan mo, magaling ka talaga sa pera. Oo. Eto na po, nakita niyo, ang struggle mo rin talaga, no? So, Grabe. Graduate ka ba with honors? nung high school ako, meron akong honor. Ang maganda nga kasinan, parang hindi ako dapat makakasama kasi meron akong grado na mababa. Pero alam mo, ayun din yung sinishare ko kapag ini-invite nila akong speaker sa school pag graduation. Kasi nung high school ako, kinausap ako ng teacher ko na, alam mo ba, Bebs, kaya hindi ka magiging honor ngayon kasi naka-79 ka sa math. Alam mo, Romel, ang ginawa ko, nag-focus talaga ako dun sa subject na yun. At the end of the year, nagagraduate ako nakakuha ng best in math. Tignan. Oo. At hindi dapat ako makakasama sa honor. Gawa ng, may history ako ng line of 7. Wala silang nagawa. Kasi, Hinatak ng hinatak. Kasi ako pinanlalaban nila sa regional. Uy, ang galing mo, Oo. babe. High school ka niyan, ha? Yes, oo. Kaya alam mo, Romel, lagi ko din sinasabi sa mga estudyante or mga kausap kong kabataan, pagka may minahal ka talagang isang bagay, trabaho man, napakasimple lang nito, in-embrace ko yung kahinaan ko dun sa math. Nagulat na lang ako na ito na ako ngayon, lumalaban na ako sa subject na to. Nung college, Ayun din, sana nga magiging dean's lister din ako, kaya lang nagkaroon din ako ng mababang grado naman sa English. Ganun din yung ginawa ko, kaya lang hindi nakatulad nung high school. Oo, mas madali Iba kasi. na ang labanan sa college. Pero masasabi ko naman na hindi ako sobrang talino at hindi rin naman ako ganun kaano na napag-iiwanan. Tama lang. yes. Oo. Nung nakagraduate ka, di syempre, ayun na. Ano nang sinabi sa'yo ng nanay at tatay at ang kapatid mo? Oo. Ang kuya mo? Yes. O, oo. ano sabi? Siyempre, sobrang proud sila. Malaki din yung pressure sa part ko. Dahil nakitaan talaga nila ako na from ganito, tapos ganito na kahit sa pag-aaral, napapatunayan ko na talagang napagbubuti ko. Kasi talagang nagkaroon ka kasi ng goal. Yes. oo. Na inabi mo sa sarili mo na hindi ka dapat habang buhay ganito. Na ito na nga, nung nakatapos ka ng kolehiyo, ano ang nangyari sa karir mo? Anong unang trabaho mo nung graduate ka? Oo. Hindi ko malilimutan din, Romel, nung pumipila ako para lang magtrabaho bilang kahera sa South Supermarket. Alam mo ba na nagulat ako na ang mga kasabay kong pumipila doon is mga valedictorian, cum laude sa college, tapos mga UP graduate. Sabi ko, ito na ba talaga yung labanan? Mga kahera lang yung a-applyan namin. Pero, ano? Oo. Naging proud din naman ako sa sarili ko kasi siguro mga 100 aplikante, 10 lang pala pipiliin sa amin. At napasama ka doon? At isa ako doon. Kung galing. Oo, pero alam mo, hindi nagkataon yun. Dahil nai-inspire ako sa lahat ng mga tao na namimili. Kasi alam mo yung mga customer na ang dami-dami nilang binibili na grocery. Sabi ko, darating yung panahon, mamimili rin ako ng ganyang karami. At alam mo ba, pagka namimili ako sa kahit sang anuman, ini-inspire ko yung mga kahera. Sinasabi ko sa kanila na, nadyan lang din ako dati. Ay, Oo. talaga, maano ka talaga, ganun ka Oo. talaga sa kanila. Oo. Ilang taong ka tumagal na kahera? Mabilis lang yun. Kasi after nun, nag-asawa na rin ako eh. Ay, Oo. nag-love life ka agad. Hindi, Romel, nagkakilala na kami ni Sherwin since high school. So, Okay.
Siya na talaga yung number one supporter ko. At saka kasi, para kasing wala ka kasing pamilyang buo eh. Yes. Kaya longing ka rin na Longing. Oo, longing. Naiintindihan ko. Alam mo, ang ano rin talaga, kaya siguro, pag nakikita ko si Sherwin, nung nakilala ko siya, na may pamilya siya, may bahay sila. Alam mo yung sinabi mo nga na naiinggit ka ba? O hindi maiiwasan, tao lang din ako. Sobra ako nai-inspire sa kanila at natutuwa ako na buti pa sila buo. Nung nag-asawa ka na, ano ang buhay mo na nung nag-asawa ka? Oo. Nung magkasama na kami ni Sherwin, nagtatrabaho siya sa Jollibee, sa repair and maintenance Okay. siya. And then ako naman is nasa bahay ako kasi kabubuo pa lang na aming pamilya, buntis ako noon. Pero alam mo, Romel, ayun nga yung nakakatuwa. Kumbaga parang ngayon na nag-uusap tayo, nababalikan ko yung journey ko. At saka para alam na rin nung iba na yung success hindi yan overnight. Oo, tsaka hindi mo talaga alam ang mangyayari sa'yo. Kahit na alam mo yung goal mo, in the middle ng daanan mo, hindi mo alam kung saan ka ihinto eh. Totoo yan. Katulad mo, di ba? Ang pangarap mo, pero nag-asawa ka. Yes. Ngayon, nag-asawa ako, Romel. Hindi sapat ang sinisweldo ng asawa ko kasi nagbabayad kami ng upa, kuryente. Meron kaming baby, yung aming panganay na ginagatasan namin. Magkano yung sahod lang ng asawa mo? Nung time na yun, siguro sumisweldo lang siya kada kinsenas ng mga 2,000 pesos. 2,000 pesos. Oo. Tapos may inuupahang bahay, papagatas pa. Sabi nga nila, mawalan na ng bigas, wag lang ng Walang gatas. gatas. Alam mo, ginawa ko kahit nasa bahay lang ako. Nagluluto ako ng mga macaroons. Tapos nagtitinda rin ako ng hamburger na dinadala ko dun sa pinsan ko, dinideliver ko dun sa company nila. Tapos pinapautang ko na tuwing swelduhan na lang yung collection. Magkano naging puhunan mo nun? Mura na siguro, baka mga 200 pesos lang. Kasi, kasi- ilang kilong mga harina lang, desiccated, yung mga ingredients lang para doon. At the time noon, marunong ka na talaga magluto. Marunong ka talaga sa gawain Oo. bahay. Kasi nasanay ka kasi nung bata. Oo, at saka maliit lang yung open toaster lang. Ay, yung pinaglulutuan namin ng nanay ko. Kasi nung nag-asawa na ako, magkapisan kami ng nanay ko. So, Okay. Sumama na ang Oo. nanay mo sa'yo. tulong kami ngayong magluto ng macaroons. Eto na, pumasok Oo. na ang nanay mo sa Yes. eksena, magkasama na kayo. At tumitingin na sa apo niya ngayon. Oo. Isa pa lang anak mo noon. Yes. Ilang taong tumagal yung pagtitinda mo ng ganon? Isang taon siguro. Isang Oo. taon nakaipon ka? Oo. Hindi pa rin sapat. Hindi pa Romel. rin sapat. Oo, pero kahit papaano, dun ko na kinukuha yung pangkain namin. Oo, at least nakakatulong ka na kay Sherwin. Oo. Nakakatulong ka na sa asawa mo. Oo. Pagkatapos nun, paano ka napunta sa lugaw? Nung naramdaman namin ni Sherwin na hindi na sapat yung kinikita niya, tapos ay nagtitinda na ako sa bahay, hindi pa rin sapat, sinabi na ni Sherwin na baka kailangan mo na magtrabaho. Nag-work muna ako sa company. Pero aram mo, Romel, isa rin na ano ko nung nagtatrabaho ako, bakit hindi pa rin sumasapat? Samantalang dati, konti lang, okay naman. Oo. May trabaho pa rin, parang Hindi ganun pa rin pa din. sapat. Oo. Parang at the end of the month, puro pambayad lang lahat sa kuryente, sa inuhulugang ganito. So, ngayon, naisipan namin ni Sherwin na may nag-offer sa amin ng pwesto. Na isa lang maliit na counter, na talaga ang kakasya lang dun parang palamigan lang, ganyan. Oh. So, in-offer sa amin ng dating boss ni Sherwin na baka gusto nyong magtinda diyan. Naisip namin na, paano tayo magtitinda at magsisimula ng negosyo? Eh, wala naman tayong Puhunan na naman. Oo. Alam mo ba, Romel, kung saan galing ang aming puhunan? Saan nanggaling ang puhunan nyo? Sa 1,000 pesos na pambayad namin sa aming Meralco bill. 1,000 pesos. Yes. Last money, ika nga. Oo. So, ngayon, nagtatrabaho ako. Itong 1,000 pesos na ito ay nakalaan para sa pambayad ng kuryente. Naaalala ko yon, November yon. So, merong bakasyon. Sabi ko, gamitin ko kaya muna. Isusugal ko muna dito, pampuhunan dun sa lugaw. And then, naaalala ko, totoo ito, Romel, ang una naming kaldero, hulugan pa. Hinuhulugan namin ng 200 pesos isang araw. So, talagang yung 1,000 pinag-cash siya. Kung kulang man, may mga kamag-anak na nagpaluwag sa amin na, ito, idagdag nyo muna ito. Kasi Right. nakakahinayang na ang lakas ng negosyo nyo kung hindi nyo masusustain yung demand ng customer. So, hanggang sa napalago namin yun, Romel. Yung maliit na pwesto, lumaki. Hindi na kami kasya doon. Humanap na kami ng mas malaki. Ano ang pangalan nun? Noong time na yun, Romel, wala pa siyang pangalan. So, talagang lugaw lang talaga. Oo, per se. ito rin. Ang galing talaga ni Lord eh. Hindi ko rin ma-imagine na since pala nung bata ako, nire-ready na niya ako. Kasi Katulad ng? may kinalaman pala lahat ng pinagdaanan ko before para kung ano ko ngayon, yung journey ko ay may connection. Ito nung bata ka, syempre nag-aalaga ka, syempre namamasukan ka, Oo. ito na yung mga ginawa mo noon, parang preparasyon talaga Preparation. ito. Noong time na yun, sabi ko, ano kayang produkto? Na-inspire kami na merong isang lugawan. Kasi before nun, nagkaroon din kami ng computer shop eh. Itong computer shop naman to, ipinasa lang sa amin at pinahulugan sa amin. Alam mo ba na mas malaki pang kumita yung lugawan doon sa tapat
tapat namin. Kaya doon ka yun, na-inspire. Na-inspire ako. Kami umuupa dito, tapos sila hindi. Nawala. Kasi, ewan ko lang kung totoo yung naging balita namin. Nalulung daw sa sugal, yung may-ari nung lugawan na yun. So, ayun naman, nakaano lang sa amin na, what if, kung maglugaw naman tayo? Sabi ko ganun. Kasi Sayang. yung walang binabayarang pwesto. Oo, walang binabayarang pwesto. Ito yung nasa kariton. Oo. Alam mo, Romel, kasi yung nanay ko talaga, masarap siyang magluto. Umikot kami sa ilang mga lugawan, tinikman namin. Hindi namin hinanap o hindi namin gagayahin. Naisip namin nung time na yon, ano yung wala sila? Kasi napansin namin, paano namin bibigyan ng dignidad ang pagkaing lugaw para maiba. Commonly kasi yan sa mga Pilipino pag sinabi na lugawan. Lugaw lang. Oo, lugawan lang. Pagkain ng may sakit. Madaling matunaw, Oo. mga ganyan-ganyan, di ba? Pagkain na walang ngipin, Oo. di ba? Ay, biro nga ni Nanay Christy, sabi, ayan daw yung pagkain ng mayayaman. Alam mo kung bakit, Bakit? Romel? Kasi hindi mo siya pwedeng kainin ng hindi ka nakakutsara. Totoo naman. So, ayun lang naman parang na-inspire lang kami before noon. And then, ito na nga. Ito na yung chance na ano yung negosyo na ating sisimulan. Sabi ko, wala naman ibang magkakasya dito, kundi yung pangrekado lang talaga dun sa lugaw, dun sa 1,000 pesos. Hindi namin ine-expect yung blessing na dumarating na ang dami na talagang customer na pumipila dun sa maliit na pwesto lang na yun. Pero iba yun ha, di ba? Ang sabi nga nila, may kasabi nga, tubong lugaw ka dyan. O, tama ka naman siya. Di ba? Yun yung Oo. kasabihan na lagi nila. Kasi dadagdag ka lang daw ng dagdag dun, di ba? Oo. Anong kakaibahan ba kasi ng lugaw na ginawa mo? Oh, ito yung gusto kong linawin ha. Wala kaming banto-banto. Ang tawag kasi nila dun sa pagdadagdag ng tubig ay banto. Ah, okay. Oo. Ito yung kaya tubong lugaw, tubig ng tubig para sabaw ng sabaw lang. Yes, oo. Ito is standard. Kung paano namin siya niluto, wala ka na idadagdag dyan. Yun na yun. Oo. Panibagong set na naman dapat Yes, yun. oo. At saka yung quality talaga ng lugaw. Malalasahan mo yung lugaw namin. Ito ay purong malagkit. So wala kaming nilalagay na kanin Ang galing. o bigas. Si nanay mo ang nagsimula magluto nito. Yes, oo. Alam mo ba, Romel, nung time na yon, yung nanay ko, dinadialysis siya. Kaya sabi ko, blessing in disguise na rin dun May sa negosyo pantustos namin. ka. May pantustos kami. At alam mo ba, nung time na wala pa kaming negosyo, nagpahinga ng 1 taon ang nanay ko sa pagpapadialysis. Lahat pinilahan namin PCSO, sa Kapitolyo, para lang humingi ng guarantee letter. Inaaba rin kami sa ospital dahil ang pambayad namin ay guarantee letter lang mula sa mga nahihingaan namin ng mga politiko. And then, nung nagkaroon na kami ng lugawan, bumalik yung sakit uli ng nanay ko. Pero alam mo, hindi ko kailanman ito isinisi kay Lord. Nagpray ako at nagpasalamat ako sa Kanya. Lord, salamat. Alam namin, hindi namin maidi-deny na nandiyan na yung sakit ng nanay ko eh. Pero dahil binigyan mo kami ng blessing na ganito, matutustusan na namin yung panggamot ng nanay ko. Ang lahat talaga may purpose, no? Yes, oo. Kailan mo nalaman na talagang, di ba, sa lugar na yun, pinag-uusapan ka na kasi pinipilahan ka na. Yes, oo. Saan yung unang pwesto mo nun? Dito lang din sa San Pablo. Oo. Nandyan pa rin yan? Wala na siya eh, kasi lumipat na nga kami sa mas malaking lugar eh. Ito pa nakakatuwa, Romel. Umiisip kami ng magandang pangalan. Maraming nagsasabi sa amin na, alam nyo ba, katulad ng mga nagtetrend, di ba? Pag nagtrend ng isang kainan, ginagaya lang ng iba. Kumbaga parang walang originality. So, nung time namin, sumikat ang aming lugawan dito sa San Pablo, ang dami ding sumunod at nagtayo ng lugawan. Pero alam mo, hindi rin sila nagtagal. Ikaw pa rin talaga ang hinahan. So, doon nagsimula ngayon yung pangalan na ikaw na talaga ang reyna. Kaya Lugaw Queen. Yes. Kailan lang na-establish yung Lugaw Queen na pangalan? Bago mag-1 taon ay nakapag-apply naman kami ng pangalan. At tapos nung naramdaman mo na sikat ka na, eto na, nagbago na ang buhay niyo. Ayun. Siguro ayun din siyempre ang epekto kapag ka maganda na siguro yung kinikita ng negosyo mo. Nakakakain ka na ng masarap and then nakapagpatayo na rin kami ng sarili naming bahay. Na siguro kung kami ay namamasukan pa rin that time na hindi namin talaga maa-achieve. Yung mga kapatid mo, kamusta? Nung nakita na nila na ang negosyo mo ay talaga naman nagbonggang-bongga. Oo. Sinubukan din namin sa ilan kong mga kapatid na ipagtayo rin sila ng sarili nilang lugawan. Kaya lang talagang siguro marami kasing mga ingredients ang pagkakaroon ng isang negosyo. Merong ilan sa kanila na naramdaman nila na parang hindi yata para sa kanila. Oo. Totoo naman. Sa madaling salita, ikaw lang talaga sa inyo magkakapatid ang may lugawan. Yes, oo. Meron kasi talagang gano'n. Kaya, syempre, ikaw naman gusto mo naman i-share, di ba, na para maging ganito rin ang buhay nyo, malay nyo. Kaya lang, hindi lang talaga para sa kanila yon. Meron pala, Romel, ang kuya ko naman. Nagkaroon din siya ng sarili niyang lugawan. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Okay. Yung dalawa lang walang lugawan. Oo. Kamusta na ang buhay mo ngayon kung babalikan mo dati? Romel, wala na akong mahihiling pa. Kumbaga, na-achieve ko na yung tunay na. Ang success kasi hindi yan mabibilang kung magkano yung kinikita mo, kung gaano kalaki ang negosyo mo. Para sa akin kasi, masasabi kong successful ka na kung masaya ka. Perfect.
masaya ka sa kasama mo, nai-enjoy mo yung buhay nang wala kang inaalala, at walang taong nagagalit sa'yo. Yun ang pinakamasaya. Yes, diba? oo. Si nanay, si tatay, Siguro nung nasimula namin yung negosyo, after 2 years, namatay na si nanay. Bago naman ako nagkaroon ng lugawan, kaya nga grabe yung journey talaga namin. hindi na nakita ni nanay mo na ganito kalaki ang Si tatay ang hindi niya nakita. Si tatay Oo, na. namatay yung tatay ko July that year, and then November namin sinimulan yung lugawan. Kasama si nanay. Si nanay ang nag-formulate ng aming lugaw. Ilang taon bago nung Kasi 17 years ago pa nung nag-start kami. Si nanay, tumagal lang siya siguro after 2 years nung amin. pero nakita niyo yung paglaki ng lugaw. Yes, oo. Makakalungkot, no? Pero naniniwala talaga ako, may kapalit lang talaga lahat, no? Hindi pwedeng lahat sa'yo, eh. Nang dating kumpleto kayong buhay, mahirap ang buhay. Pero ngayon, maganda na ang buhay, maayos ang buhay, kulang na kayo. Oo. So siguro sa akin, tiwala lang talaga kay Lord. Kahit anong journey or nasa ang punto ka sa buhay mo, magtiwala ka lang talaga sa Kanya. Pero ang layo-layo na narating ng lugaw mo. Ilang branches na ang Lugaw Queen? Currently, nasa 15 branches na kami. Sa'yo lahat yun. Hindi, may mga franchises na kami. So, eto na yung franchises, mga kachika. Sa lahat po ng nanonood dito, mga OFW na nasa abroad at mga dito, narinig nyo naman po ang kwento ng lugaw, kung paano kumita. Siyempre, hindi lahat. Kikita tayo. Baka sakaling isa rin kayo na magtagumpay sa lugaw. Diba? Yes, so walang imposible, Ron. Walang imposible. Kaya nakita mo, hayahay na ang buhay mo. Na dati-dati nakikita na ka. Ngayon, may sarili ka ng bahay, sasakyan, and everything. Diba? Nakakatuwa. Salamat. Oo. May mga moments ba na naaalala mo yung, di ba meron tayong gano'n, di ba? Oo. Yung pag pagod ka na, pag umuwi, hindi ka nakakaramdam ng pagod kasi pag binabalikan mo yung nakaraan. Oo, parang wala na akong mahihiling pa eh. Parang although talagang naiiyak na lang siguro ako, Romel, minsan kapag nakayanan ko pala yun. Kasi pag kinekwento ko sa mga anak ko na Ilan na anak mo? 4, Anong mga edad dito? 21, 16, 13, at saka 10-year-old. Tignan mo. Kinikwento mo sa kanila yung mga pinagdaanan mo. Oo. Alam mo, Pinamasukan ka. nakakatuwa nga minsan, isang araw, binanggit nung anak namin, yung aming ika-third child, sabi niya, Mami, Daddy, thank you for sharing your life with us. Tuwan-tuwa sila, at saka proud din sila. Kaya kapag ini-invite ako na guest speaker, isinasama ko sila. Para maano nila na, ito na ngayon si Mami. Kahit kinikwento ko sa inyo yung journey namin sa inyo ni Daddy, pero ito naman yung na-reach ni Mami after nung mga hardship na yun. Kamusta yung mga anak mo? Mababait. Sobra naman. Hindi naman sila mga entitled na bata. Oo. Kasi lagi naming inaano sa kanila yung value ng pera, kailangan paghirapan mo. Tsaka syempre, sa pinagdaanan din namin ni Sherwin, kailangan i-ready din namin sila. Kaya namin to narating kasi nangarap kami. What if kung ibibigay mo sa kanila, ipoprovide mo sa kanila lahat, pwedeng hindi na sila mangarap eh. At saka isa pang maganda dyan, nakakuha ka kasi ng magandang partner. Yes. Kasi alam mo, minsan kasi ang problema kasi kapag successful na ang lahat, nakuha mo na lahat, may babawian ka, di ba? Na Oo. eto yung asawa mo, ganito naman. Hindi eh, kapit kami kayong asawa, kaya siguro pinagpala talaga kayo. Hindi naman perpekto ang buhay Oo. namin, ang pagsasama namin. Pero ayun talaga, Romel, ang pinaka-pinagpapasalamat ko sa buhay ko. Alam mo yung- Manasalin ka ba? Yes, oo. Naging Christian na kami mag-asawa. So, ayun yung pinakamagandang point sa buhay namin na nakilala namin si Christ, na magkasama kami. So, ayun ang pinakamaganda. Yung journey nyo, halos hindi kayo nagkakalayo, kasama ko siya nung wala ako. At ngayon na meron na kami, ini-enjoy namin, magkasama kami. And then, lahat naman ay sinusurrender namin kay Lord. Kasi sabi nga namin, steward lang kami dito. Oo. Napakaganda ng kwento mo, sobra. Salamat. Alam mo yung kwento mong ito, sa lahat po ng nanonood, di ba, isipin nyo kung ano yung pinanggalingan niya, napakalayo ng realidad. Kung pinagmulan niya sa narating niya, di ba? Pero trinabaho po niya yon eh. Pinangarap niya yon. Naniniwala talaga ako, pag may pangarap ka, dapat yung pinagtatrabahuan. Yun ang ginawa mo eh. Laban lang sa buhay. Wala kasing imposible. Unang-una, tiwala kay Lord. Pangalawa, tiwala sa sarili mo. Pero ang ganda rin ng ano mo siguro ikaw talaga yung nilikha ng Diyos na para magnegosyo. Kasi unang sabak mo sa negosyo, patok ka na. Hindi ikaw katulad ng mga ibang negosyante na unang sabak sa negosyo, lugi. Tapos nag-try ulit.
ulit, nalugi. Pangatlo, doon pa lang sila. Pero ikaw, sa unang pagkakataon mo, yung pagtitinda mo ng macarons, patok ka na. Tumigil ka lang dahil sa hindi ka nalugi. Tumigil ka dahil nag-iba ang landas. Di ba? Ang galing, nakakatuwa. Pero alam mo, Romel, naniniwala kasi ako na kung maganda yung hangarin mo, tatagal ka. Unang-una kasi dyan mararamdaman yung intention mo. Totoo. Kung mapapansin mo dito sa tindahan namin, parang lugawan lang. Meron nga mga OFW na binibidyo to. Sabi namin, sir, pwede po bang malaman kung para saan po ang video na to? Gusto ko lang ibalita sa mga kababayan natin na ganito na kasosyal ang lugawan dito sa Pilipinas. Totoo, kasi binago niya po. Di ba, ang lugawan lang kasi, magbukas ka lang ng bintana, di ba? Sa bahay niyo, magbukas sa bintana, maglagay ka ng lugawan na. Pero ito, nakita niyo po bang lugawan niya? Talagang nag-level up po talaga. Talagang mapapaisip ka talaga na pinahalagahan niya ang negosyo niya. Oo. Kaya nakita mo ang balik naman talaga sa'yo. Oo. Romel, nagsimula lang din kami sa bangketa, kumakain ng mga customer namin, doon lang Sa kalsada. sa kalsada. Pero alam mo, yung habang tumatagal, parang kailangan yung puso mo na doon din sa mga customer mo. Paano mo naman sila pakakainin sa mas komportabling lugar na hindi nila kailangan magmadali o mahihiya sila kung saan sila kumakain. So, ayun nga yung binabahagi ko sa'yo. Basta maganda hangarin mo. At saka talagang inaral mo din kasi kung Yes, paano mo tinaas yung antas ng lugawan mo. Totoo. Kasi ang dami mo ng pagkain. Hindi lang basta lugaw ang siniserve dito. Maraming pagkain. Yes, oo. Diba, Kasi- inaral mo lahat yun. Oo, Romel, susunod ka sa pangangailangan at saka yung gusto ng customer mo sa'yo. Kasi before nun, lugawan lang kami. Gusto namin, focus lang kami sa lugaw. Pero may kakain talaga sa'yo na wala ba kayong kanin? Ngayon, halimbawa, yung timpla ng lugaw mo, parang may nabago sa timpla nyo, baguhin nyo. Sila na rin kasi pakikinggan mo lang yung mga customer mo. Yun ang maganda. Oo. Kasi sila ang kakain eh. Totoo. Oo, hindi dapat ikaw yung masusunod. Mm-mm. Kaya nga may nagsabi sa amin na kahit pa may magsabing hindi masarap ang lugaw nyo, pero kung milyon na ang kumainan, Ang huwag nyo ibig nang sabihin nun, babaguhin. oo, masarap talaga ang lugaw nyo. Nako, alam mo, Beb, ang ganda-ganda ng kwento mo. Sana maraming makapanood dito at maging inspirasyon ka sa lahat ng mga nangangarap na magkaroon ng simpleng negosyo na nauwi sa malaking negosyo. Salamat. Oo, congratulations. At ngayon, dahil dyan, ano ang gusto mong sabihin sa mga kababayan natin, sa mga lalo na karamihan nanonood sa ating mga OFW na nag-iisip kung ano ba ang pinakamagandang mamuhunan sa isang negosyo? Sa mga nanonood, salamat sa patuloy nyo na pagtangkilik sa mga vlog niya. Isang malaking karangalan na ma-future kami, Lugaw Queen, at pati ang story ako sa vlog niya. Siguro naging paraan na din to ni Lord para maka-reach sa inyong lahat, para maging inspirasyon ako. Unang-una, maipapayo ko lang sa inyo, huwag mawawala ang pananalig kay Lord. Ayan ang unang-una. Ayan ang magbibigay sa'yo ng direksyon sa tatahakin mong negosyo o kung ano man ang pinaplano mo sa buhay. And then pangalawa, tiwala sa sarili. Walang ibang magtitiwala sa'yo, unang-una dapat ang sarili mo. Maniwala ka na kaya mo. Hindi perpekto ang journey para ma-achieve mo ang success sa buhay. Pero gamitin mo ang lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan mo para mas maging matatag ka pa at lumaban ka sa hamon ng buhay at hindi mo mamamalayan, nakarating ka na pala. Ayun tingnan mo, ang ganda ng kwento. At eto na mga kachika, nandito po ang contact number ni Bebs para sa gustong magsimula ng negosyo. At meron pa po kaming ini-introduce na bagong-bagong negosyo. Kung ayaw nyo po ng physical store, mobile store, pumapasok na po siya ngayon ng mobile store kung saan pwede na tayong magtayo Yes, ng oo, mobile kahit saan. lugaw. Oo, eto, tignan po ninyo yung mobile store. Eto po siya. Wala ka ng limit, Romel, pagka ito yung in-avail mo. Hindi ka na mag-aalala kung saan ka pwesto kasi sunod, mahal ang pwesto ngayon. Correct. O ngayon, kahit ilagay mo lang siya sa garahe, sa tapat ng bahay mo, o kaya ay umupa ka lang sa gasolinahan, ilagay mo tong mobile store na to, may negosyo ka na. Tignan mo. Kung gusto nyo pong malaman ang mga bagay-bagay sa mobile store at sa mga negosyo na sinasabi po ni Miss Bebs, ito po ang kanyang contact number. Sumasagot po siya. So tara na, magnegosyo na para lagi tayong busog. At last, bakit ba
Miss Bebs, na dapat pala ang pagkain ang ninegosyo mo. Sa dami-dami mong bakit pagkain? Ito for the last time. Oo. Hindi ko malimutan, dumaan kami sa kahirapan. Hindi ko na rin inilayo ang sarili ko sa negosyo na papasukin ko. Dahil naranasan mo hindi Oo. ka kumakain sa isang araw. Ano ang pagkain na makakapagpabusog sa murang halaga? Lugaw. Oo. Sa panahon ngayon, ang hanap natin, makatipid, makamura. Pero sa Lugaw Queen, makakakain ka ng kalidad na pagkain. Ayun yun eh. Masarap na, masustansya pa. Yes, oo. Ano nga yung tagline mo? Ang tagline namin is, Reyna sa lasa, swak sa bulsa. Iyon, mga kachika. Yan ang ating Lugaw Queen na si Miss Babes. Mula po, Miss Babes. Thank you, Maraming Robin. salamat. Salamat. Alam mo siguro, blessing talaga na pinagtagpo talaga tayo. Hindi niyo po na itatan. Matagal Matagal na na. taon na po. Ilang taon po ang nakalipas na nung nakilala ko po siya sa comedy bar na nanonood, ang dami-dami nila. At nakilala ko ulit siya ilang taon na marami ulit siyang kasama. Ito na to. Naku, Miss Babes, salamat talaga. At Salamat. more power, more stores, more branches, lahat-lahat, and good health. Thank you, Romen. Yun ang Salamat. pinaka-importante. Maraming salamat. Thank you, Romen. Salamat. So, sa aking vlog, Deadmang Nega, Deadmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dito yung location namin sa Emi Basa Street, San Pablo City. Iniimbitahan namin kayo na kumain kayo dito pag napasyal kayo dito sa San Pablo o pupunta kayo anywhere dito sa Laguna. Pwede kayong dumaan dito sa San Pablo City, sa Lugaw Queen, San Pablo City, Emi Basa Street. Atin nilang yan, nandito po ang lahat ng mga branches ng Lugaw Queen. And dito po sa screen, panoorin nyo, baka nadadaanan nyo na. Kamukha mo talaga si Mga Salvador. Di ba kamukha si Mga Salvador? Maraming salamat, Miss Salamat, Beth. salamat, Romen. Thank you. Arroz palabok, lugaw batchoy, overload. Diyos ko. So, paano? Paano ang diet? Ito yung lugaw palabok. Ayaw ng noodles, lugaw, pagpalapit. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel, chika, good vibes ang tahanan. Ganon!